Guys, what's up? So ngayon pala guys, let's discuss guys sa bagong labas na rules and regulations sa BMAX and stock class. So anyway, first and foremost guys, bago tayo mag-proceed is disclaimer lang. Eto guys sa mga i-explain ko sa iyo. Some of it I've already confirmed it. Some of it naman ay hindi pa siya totally talaga na parang well stated na siya sa rules and regulations, pero alam mo yung minsan may mga ibang gray areas pa na hindi pa siya totally na address. So from time to time, afterwards naman siguro mga next mga few days or few months or weeks, so most likely may mga clear na justification sa mga rules na medyo confusing siya. So if you're asking me paano ko na-confirm or saan yung iba yung sinasabi ko, well, by the way, I'm one of the naging marshal nung World Cup, and I'm also a member of sa Strikeworks ng Force Labo, and actually I'm also included sa group chat ng mga kasamahan ko is yung committee ng BMAX. So I messaged them directly dun sa group chat namin. So konting tawag nito, context, yun. Sorry, ang lag. Context lang bakit para at least you will know na doon ko pala talaga hindi ko siya kinonfirm sa kahit saan lang, okay? So anyway, guys, nagprint ako ng guide ko para for today's discussion, and we're going to talk about nung sa BMAX. First, I'm going to talk about the BMAX, and the next is we're going to talk about the stock class. Okay? So, okay, proceed tayo. But anyway, bago pala guys, if merong mga, alam mo yung if merong mga easy to understand sa rules and regulations dito, di ko na masyado siyang i-dwell, kasi understandable naman siya eh. Okay? So anyway, first is yung sa body tayo, body. So allowed sa BMAX is allowed na paggamit ng plastic body, including clear body, use of merong sinabi dito guys na plastic body kasi merong dating release na plastic body lang siya. Hindi pa siya yung ngayon na same ngayon na polycarbonate na mga release. Merong dati talaga na plastic white siya, siya. So plastic siya na parang clear body siya, pero parang matigas yung niya. Hindi din siya yung hard cowls, hindi din siya ganoon. Merong release nun dati. So yun nga, pwede yung gamitin, pwede din gamitin yung yung polycarbonate, yun pwede yun. Pero sa polycarbonate naman guys, yung mga ganon, dapat yung cutting line dapat cut pa rin siya according to sa cutting line specified sa instruction sa Now my questions kaagad na dito is paano daw yung yung kung gagamitin gagamit ng cowl na gusto mong gamitin for CFM or FMA, mga ganon. Pwede ba daw yun i-cut? Well, madidiscuss natin yon, but I'm just going to say it na lang ngayon is pwede yun. Okay? Pwede yung mag-cut ng as long as meron yun, i-discuss natin later, So next is both the front and rear are secured with Tamiya body catch. So yun, I think understandable na yun. Free combination of body and chassis. So ito, madali lang to i-understand. So pwede ka mag-combine sa mga chassis or body. Like for example, cowl, nagagamitin, lagay mo sa mga ganun. Lang to, mga lang to siya. Usual lang to actually guys, eto maiisip natin, ginagamit na yun dati bakit naka-stated pa ngayon na parang bago siya updated? Actually guys, ginagamit na dati. Parang nilagay lang nila dito kasi may a lot of players pa rin na nagtatanong regarding doon. So instead of they going to answer the inquiries ulit, so they put it na lang into talaga
context talaga na nakikita, nababasa. Okay? So, wing parts not attached. So, eto, pwedeng, guys, pwedeng allowed, kunyari, di ba, may mga wings tayo sa mga cowl. Like, example, yung mga spoilers, mga ganon. Pwede yung tanggalin, hindi mo na ikakabit. Pwede yung ganon, ha? So, also, guys, eto, driver doll not installed. Eto, guys, ano lang to siya. Yung mga, di ba, may mga human na parang driver something na, so, yun nga, hindi siya i-install, pero only sa ano lang to siya, naka-specified lang siya sa driver's doll. Pero yung sa animal, parang animal racer, pwede siya, parang ganun. Okay, so body division, unpainted body or use of body without sticker. So actually eto, regarding dito, kaya nakalagay ito sa parang not allowed. Ang ibig sabihin nito, guys, hindi siya required na kailangan talaga may sticker, kailangan talaga painted yung yung cowls. Hindi siya required. Optional siya. Pwedeng kang maglapag na yung cowl mo walang sticker. Pwede kang maglapag na yung cowl mo painted siya, or hindi natapos yung paint, mga ganon. Pwede mong ilapag yun. Okay? Kasi dati may naririnig din ako dati na yun nga, lagyan mo ng kahit isang sticker lang para maging okay. So, dito kinlarify nila na hindi naman siya hindi naman siya required. Okay? Optional siya. Okay? So, number 3, body dimension of the car. So, ito, check naman to sa regulations, sa checker box, sa mga ganon. So, next is motor. In addition to TAMI regulations. Okay. Next, sa motor. Sa motor, all motors are permitted by TAMI regulations may be used. Motors may be restricted by the organizers. Okay, so any motors na permitted, pwede siyang gamitin. Maliban na lang, I'm pretty sure hindi siya permitted pa yung Ultra Dash pa sa Pero eto, yung paggamit ng Ultra Dash sa ibang racing center na nagpapalaro ng VMAX or mga ganon is depende na yun sa organizer, ha? Kung gusto talaga nilang, kunyari, walang benta yung nila, gusto nilang gamitin yung yun nga, Ultra Dash nila para i-allow na lang nila. Well, nasa sa kanila na yun. Pero sa amin dito sa Japan hindi siya included yung Ultra Dash, na hindi siya allowed gamitin. Yung mga lumang motor, yung mga tawag, Jet Dash, parang ganun. Hindi na siya applicable. So, tapos bawal yung gumamit ng disassembled motor parts. Kunyari, 'di ba, yung sa motor may parang bearing something hindi naman siya totally bearing, yung tawag na basta parang ganun. Tapos gagamitin mo sa sa auto mo. Well, bawal 'yun. So, any disassembled parts sa motor, bawal siya gamitin. Okay? So, battery, sa sa battery, yung ko lang kung ano yung allowed na battery used sa areas nyo, pwede siyang gamitin. Okay? Yung hindi naman allowed is yung hindi allowed, talaga. Siyempre, wag yung gamitin. Also, like for example, guys, pag gumagamit kayo regarding sa battery of usage ng battery, guys, sa auto, bawal yung, kunyari, magko-combine kayo ng, kunyari, yung AR, gagawin yung FMA, parang FMA AR siya, parang ganon. Meron kasi yun sa open class. So, pag gagawin nyo yun sa stock class, or, gagawin nyo sa VMAX, bawal yun. Okay? Hindi siya pwedeng ganon. Hindi pwedeng reverse yung battery na pagkakalagay kung ano lang yung naka-direction na specified sa chassis, yun lang yung sa batteries niyo. Okay? Tapos ito, naka-indicate din ito, reverse use of the chassis is prohibited. Okay? So, yun. Next is modification. Addition, ito, hollowing out or cut and using homemade chassis is not permitted. Okay. So, first, yung allowed nila is applying stickers. Ito, sinabi ko na kanina. Di ba? Pwede. Pero, siya ha?
It doesn't mean, pwede kang gumamit ng sticker, pero it doesn't mean nga na ano siya, tawag ba nito? Required siya. Depende na sa inyo. 2 mm expansion of standard screw holes, yun, pwede yun. Kasi actually, yung screw holes talaga natin, nasa around 1.8 talaga yan. Yun talaga yung butas niyan. Minsan, 1.8 lang ginagamit lang nila para yung pagka-screw nila, ano pa rin siya, masikip pa rin siya. Pero alam mo yung, lalo na kunyari, mahaba yung screw. Para at least ba, hindi siya, parang hindi lang siya ganun ka, parang hindi mapudpud yung parang ulo ng screw. Para ano, yun. Para hindi masira dahil sobrang ang higpit ng screw. Kaya 1.8 pa rin yung ginagamit ng iba. Pero kung gusto mo yung ano lang, parang slide through na siya, yung 2 mm, yun na yun. Hanggang dun lang, okay? Tapos ito, through hole processing of non-through standard screw holes. So, ito, example to guys ha. Ito, dapat ito, ano to siya? Etong screw holes na to na sinasabi nila guys na through hole processing, kunyari guys, meron na siyang ano talaga. Like for example, alam ko S2 eh. Yung tail ng S2 sa kabitan niya dun sa sa may parang brake plates. Alam ko hindi yun siya hindi siya through hole dun. Alam kong may siya, may stopper dun. So, yun as is na meron na kasi siyang pang screw hole dun, guys, pero hindi lang siya tumatagos. So, allowed yun patagosin yung screw mo dun. Ha? Pero pag gagawa ka ng ibang yung bagong screw holes talaga, yun ang bawal, ha? So, ulit pag as is na meron ng screw holes pero hindi nga siya hindi nga siya yung original niya, hindi siya tumatagos yung screw doon. Pero papatagosin niyo na ngayon, pwede 'yon. Pero pag yung gagawa kayo ng new na screw hole sa sa either plates or chassis or cowl, bawal 'yon, okay? Tapos allowed nga yung din ito, countersunk screw processing for screw holes. Countersunk screw processing is possible for all screw holes. So ito indicated dito na all screw holes pwedeng i-countersunk. So ito, kunyari lang gusto mo talaga paano ba? Gusto mo ba talagang parang sobrang sobrang concern mo sa weights ng auto mo. So kunyari may mga screw holes yung mga plates mo, 'di ba? Gusto mo talagang lahat ng screw holes gusto mo i-countersunk para lang makababa ka ng weight ng auto mo. Pwede mo gawin 'yun. So ito, indicated naman dito. Okay? So pero ayun nga, ito stated dito, adding new screw holes, yun nga, bawal siya, prohibited siya. Okay? So, only Tamiya Mini 4-wheel drive RC, 4-wheel drive and Dagon parts are permitted as additional. Okay, clarify ko lang to, ito regarding dito. So, meron kasi guys na hindi siya ibig sabihin na, kunyari, yung Dagon, Dangon na Dangon na parts, intended for Dangon parts talaga. Ilalagay mo siya sa Mini 4-wheel drive, sa Tamiya Mini 4-wheel drive. Hindi 'yun ang ibig sabihin dito, ha. Kunyari din yung RC parts, intended for RC parts talaga 'yun. Hindi mo din 'yun pwedeng gamitin for the Tamiya Mini 4-wheel drive. Bawal 'yun. Ang ibig sabihin dito, meron kasi mga parts ng Tamiya Mini 4-wheel drive na intended for Tamiya Mini 4-wheel drive, pero na-release siya sa pack ng RC. Kung napapansin nyo, meron yun. Na-release ng part ng RC, na-release ng parts ng Dangon. So, yun ang ibig sabihin nun na pwede mo siyang gamitin. Ha? Clarify ko lang yun. So, eto, coloring. Next is coloring of mass dampers. Yun, pwede ka mag-anodize ng mass dampers. Multiple mass dampers placed on the same screw holes and join using multi-tape. So, kunyari pag patong-patungin mo yung dampers mo, tapos i-tape mo, pwede yun. The installation of movable dampers is limited to vertical movement using fixed screws.
So, eto, I'm pretty sure, madidiscuss natin to mamaya, ha? Regarding dito sa, mass dampers na to. Yung mass dampers na ito, insulation mass dampers, limited to vertical, yung usual natin na mass dampers na movement. Tapos may isa pa na mass dampers, yung ball race. Maano natin yon, okay? But anyway, later, i-discuss natin. Hanging arrangement below the plate. So, pwede, kunyari, ano ba yung cowl na yon? Anong cowl ba yon? Yung may screw na siya, tapos pwede mong lagyan ng tapos nakahang na lang yung pwede yung ganun. So, in-indicate na talaga dito. Kasi, naging allowed naman siya sa amin kasi. Pero, I think way back 2024 ata. May nakikita na kami dito na gumagamit nga nun. Kaso, hindi lang siya nakalagay dati sa sa rules. Pero may mga nagtatanong, so may gumagamit, tatanong, tapos yung iba, hindi ina-allow, mga ganun. So, dito, in-indicate na nila. And, cut and use a brake sponge of Tamiya upgrade parts. Fix the brake sponge with double-sided tape. So, pwedeng gumamit ng double-sided tape. Ito, guys, cut and use brake sponge from Tamiya upgrade parts. Ibig sabihin nito, guys, pwede nyo gamitin yung sponge nyo talaga. Kunyari, magka-cut kayo ng sponges. Ididikit nyo sa mga internals. Kunyari, may loose na internals. Example, VZ. S2. May mga loose na internals yan eh. Especially VZ. So, in order na parang hindi na siya gagalaw, pwede mong dikitan ng sponge yun. Pwede kang maglagay ng sponge doon as topper niya para So, pwede yun. Ito yung kinarify. Ito yung dito. Ito yung sinasabi dito, guys, ha? So, pati yung sa terminal mismo. Maglagay ng sponge doon. Pwede yun. Maglagay ng ang tawag ba na ito? Yung rubber pipes. Ito, kasunod na nito. Cutting and using Tamiya upgraded manifold multi-tape. Pwede yun. Gagamit ka ng multi-tape. Ang ibig sabihin nito ko yung kunyari, yung stabilizer, yung high mount stabilizer, papalibutan mo ng tape yun. Pwede yun. Okay, indicated na siya dito. Actually, yun na, pwede nga sa amin yung talaga. Pero, yun nga, may naririnig pa rin ako na, bawal nga daw maganon. Tapos, yun nga, yung sa rubber pipes. Even the rubber pipes, guys, pwede nyo yung pwede nyo yung gamitin as dun sa alam nyo sa terminal, na, di ba, pwede mo ipaipit yun para hindi na siya, hindi na siya, kasi sa sponge kasi may tendency pa rin, kunyari, pagbabangga yung auto mo, dahil sobrang lakas ng impact, yung battery mo, nauusog, napupush niya yung sa terminal. Ang nangyayari, mas, parang nayuyupi pa rin yung terminal doon. So, pero kung lalagyan mo yun ng hahatiin mo yung rubber tubing, paghahatiin mo yun, tapos ilalagay mo doon, susuksok mo doon, hindi na yun kahit gaano kalakas yung bangga mo doon, hindi na siya talaga, ma-UUP yung papaloob yung yung terminal mo. So, pwede yung gamitin, pwede mong ganun. Even, kunyari, rubber tube nyo, alam naman natin, pwedeng gamitin sa stabilizer yun eh. Doon sa yung parang pang stopper niya stabilizer, pwede yun. Dampers, stabilizer. Dampers, Tapos, kunyari, yung sa sponge, ang gagawin mo is, tulad sa akin, ginagawa kong protective yung sponge at saka yung rubber tubing. Protective siya sa brakes ko. Ano ibig kong sabihin? Di ba yung brakes ko kasi, kung napapansin nyo, may naka-vertical siya. So, pag ganyan siya, yung pag ganyan kasi nakatatlong cut yun, pag ganyan. So, ang ginagawa ko, since matulis yung edge ng plates ng, kunyari, ano ba gamit ko? Popsicle na plates, matulis siya. In order na para hindi siya mabilis masira yung doon na area na part, pagtatama. Para hindi siya mabilis masira. Ang ginagawa ko, naglalagay ako sa lalim nun, sandwich ng either sponge or a brake sponge or rubber tubing. Nilalagay ko doon. So magkikreate siya ng parang unan ng So, yun ang ginagawa ko in order ma-protect ko lang yung brakes ko na hindi mabilis mapunit. Okay?
Use of a different chassis and A parts combination. Ito guys, ito, I think alam niyo naman yun yung ano, yung mga A parts, alam niyo naman yung mga A parts like mga tulad nung if I don't know if you're familiar yung mini four-wheel drive na chassis na tune up parts. Yun, yung may volume 1, volume 2. Yun actually consider din yun sa as A part siya, yung mga ganun. Pwede niyo siyang gamitin. Ha? Pwede niyo siyang ano pa ba? Yung sa Jado yung ano niya, yung ano ba, yung parang wing something ata niya, yung ganun. If merong same na malalagyan nun yung spoilers, pwede mo siyang gamitin as combination dun sa kabilang ano. Pwede mo yung gamitin yung ganun. 'Di ba meron yung parang wing part sa likod. Pwede mo malagyan ng rollers. If gusto mo, pwede mo pang gamitin yun. Yun nga, pwede mo siyang i-combine. Ngayon, allowed siya. Okay, so mass damper shape processing, bawal. Mass dampers na yung expansion nun, bawal. Kung kunyari, na-expand siya dahil lang sa sobrang tagal ng gamit, bawal din yun. Okay? So, around lang siya ng maximum distance sa hole niya is 3 millimeters. More than that, bawal na siya. Okay? Ito, processing of parts. Ito ha. Ang ibig sabihin nito, yung sa mga parts nyo, parang sa cutting, grinding, reshaping, mga ganun. Includes cases where individual permission is granted. Pero, ito siya, ibig sabihin nito, kunyari, ano bang neto? Set of example. Nakalimutan ko eh. Pero sa akong example dapat neto eh. Kalimutan ko lang. Ito, nakadepende din to sa organizers kung i-allow ba nila yung ganun or hindi. Okay. Tapos, nakalimutan ko lang. Anyway, iisipin ko pag ano. Tapos, pag may update ulit tayo sa ano, regarding dito sa rules and regulations, isasama ko siya. Ganun na lang. Kalimutan ko talaga. Hindi ko maalala. But anyway, processing of metal parts such as screws. Yun, ito, naalala ko na. Yung cutting ng, yung sa screw. Kunyari, gagamit ka ng screw tapos sobrang ang laki pa ng ano niya. Wala ka ng ibang screw eh. Yun na lang natitira. So, ang gagawin, may kakat mo yung screw. So, yun, processing of parts, considered yun as part siya dun. Okay, so yun nga, bawal. Screw shaft rollers. Okay, madi-discuss naman to yung sa processing ng rollers mamaya. Okay. Next is ito pa, meron pa pala. Use of scraps materials such as runners and polycarbonate bodies after parts are separated. Okay. So regarding dito guys, kunyari 'di ba nag-cut kayo ng polycarbonate. Ngayon, alam nyo, parang napapansin nyo sa some area ng polycarbonate, parang sa isip-isip nyo, parang mabilis siya mabasag. Okay? Or nabasag yung polycarbonate mo. Ngayon, ang gagawin mo, maggugunting ka ng polycarbonate, ilalagay mo doon, i-reinforce mo siya. Pero polycarbonate pa rin, pero bawal yun. Bawal yung ganun. Bawal talaga yun. Okay, use of modified parts from mini four-wheel. Syempre, yung catcher. Gagamitin mo siya, ikakat mo siya, lagay mo sa ilalim ng pang brakes or ano ba, pang reinforce mo, bawal. Use of brakes other than Tamiya upgrade parts. Yun. Yung sa Tamiya lang talaga na brakes ang allowed, okay? Processing due to overheating. So, kunyari sa brakes nyo, heat treated na brakes, ilaliterin nyo, tapos i-angle nyo. Bawal yun. Actually guys, malalaman yun guys kung nilaliter nyo yung Alam bakit? Kasi may may dulas yun na part, tapos may tigas din sa kabilang side. Kaya kung ang Marshall marunong tumingin nun, malalaman talaga na naka-heat treated siya. Heat treated siya, ganun. Tapos meron din yung ang tawag ba nito? Yung naka-wire na heat treated siya na nilalagyan ng division, yung brakes, yun bawal yun. Okay? Pero sa open class po, ito yan ha. Okay. Use parts obtained by disassembling the motor. Ayun nga, sinabi ko na kanina. Bawal gumamit ng mga disassembled parts ng motors. Protruding parts of screws, shaft na hindi siya protected. Kunyari na yun nga, na lumalampas yung screws. Hindi naman siya bawal siyang patakbuhin yung auto mo na nakaganon. Kailangan mo lang talaga is
i-ano mo lang siya. Lagyan mo ng rubber tubes or lagyan nyo ng tapes. Yun. Pwede siyang ganun, naka-protrude yung anything as long as naka-protected siya. Ha? So, the next is gear processing. Alam niyo na siguro yun, yung gear processing. Ano na yun, bawal yun. Anyway, so next is shape changes parts other than the body are not permitted. However, countersunk screws may be inserted into existing holes in FRB or carbon plates and chassis. Ito, understandable naman. Wheel shaft may also be inserted through the hole. Okay, ito yung yung sa gulong, yung wheel yung tumatagos yung shaft natin. Known naman to, kaya hindi ko na i-discuss. Countersunk machining, allowed to. Ito yung sinasabi ko na ika-countersunk ika-countersunk mo yung mga existing holes, yun. Strengthening plates by penetrating instant adhesive. Ito guys, isa to sa mga gray areas. Di ko pa to na totally na kuha yung sagot nito. Pero tinatanong ko pa. Ang ibig kasi sabihin nito guys, meron kasi guys kunyari guys meron kasing parang adhesive yung Tamiya. Hindi siya 3S ata yun, hindi siya 3G. Alam ko yung 3G yung pampadikit yun yung pang sobrang dikit na dikit. Yung 3S kasi ginagamit namin yun sa sa open class. Ngayon ang ginagawa namin nun guys, pinapahid namin yung yun sa plates namin para maging mas mag-strengthen yung plates. Yun ang ginagawa. Minsan nga yung iba, talaga, sinusoak talaga nila yung plates nun. Alam ko, ito yung pagka-understand ko dito. So, I'm pretty sure ito din yung ibig sabihin nila regarding dun. Kasi yun lang yung way, pagkakaalam ko na na i-adhesive mo yung to strengthen sa plates mo. Yun lang yung paraan nun, yun lang yung ways. Pag naalam ko guys ha. So next is bonding multiple plates, pwedeng pag-anuhin. Kasi meron nga nagtatanong, actually common naman to, pero may nagtatanong kasi pwede ba yung dalawang plates na pinagsasama? Pwedeng ganun. Pwede yung ganun. Ito penetration of wheel access hole, yun nga. Penetrated yung sa gulong, dapat lang protected siya. Kung nag-protrude na siya, dapat protected siya ng ng tape or rubber pipes, rubber tubing. Adhesion of tires and wheels, yun, pwedeng double-sided tape ilagay doon. Pwede nga i-adhesive nyo yung sa Pero adhesive kasi guys is ang tendency kasi noon parang alam ko parang lumulobo yun yung sa tires. Basta yung pagkaalala ko kung hindi ako nagkakamali. Tapos ito sliding. Ito, operation is possible with the slide dampers upgraded parts. Okay. So, sa sliding guys, naman, yung allowed lang talaga guys, yung sliding ng sliding na, kung yung sliding ng Tamiya na ni-release. Pero kung gagawa ka ng DIY na sliding mo, na magkakaroon na siya ng sliding na i-DIY mo, bawal yon. Kunyari, pansin nyo guys, pansin nyo yung tawag na ito. Pansin nyo ba yung parang merong ewan ko kung side stay siya, parang side stay siya ng MS ata. Tapos meron siyang para sa sliding. Yung parang parang cut na masasabi mo na parang pang sliding siya, parang ganun. Pero guys, intended niya kasi talaga hindi for sliding. Yun ang hindi siya for sliding kasi. So yun, bawal talaga yung maging maganon. Yung allowed lang na gusto mo dapat na sliding, yung lang, yung sa sliding lang talaga na parts na release ng Tamiya. Okay, so tapered edges of each plate, so yun, bawal yun. Yung parang lilihain mo yung edge, yung parang ganun. Eto na, adding new screw holes. So yun nga, bawal yung mga gagawa ka ng bagong screw holes sa chassis or plates, yun. Bawal yun. Pero kung mag-a-add ka ng screw holes dun sa existing na screw holes, mag-a-add ka ng dun, patatagusin mo, pwede yun. Ha? Kung existing, ha?
Tire modification. Existing holes can be drilled or countersunk. Okay. Ito, ay wait lang. Tire modification if the change in diameter is due to wear, cause of long. Ito. Ano naman to? Understandable na to. Okay, next na tayo. Yun nga, regarding sa gulong. Di ko na discuss yung sa gulong. Alam niyo naman. Ay, regarding pala ito. May konting discussion pala ako sa gulong. Okay guys, ito kasi, sa BMAX kasi guys, hindi naka-indicate dito na allowed yung kunyari, gagamit ako ng small diameter, tapos gagamit din ako ng medium diameter. Hindi siya naka-indicate na allowed siyang gamitin. Pero sa stock class, yun ang pagkaiba nila. Sa stock class naman ngayon, nakalagay siya na allowed siyang gumamit ng different size ng tires and wheels. Di ko lang sure kung ang ibig sabihin ba nito sa stock class, sinabi kasi nila size eh. Size and wheels eh. Ito kasi yung inano nila eh. Dapat kung inano nila to, baka kasi ang ibig nilang sabihin, kunyari, di ba may wide yun. Yung Super X na gulong, wide yun siya. Pero small dia siya. Small dia din. Yun ang pagkakaano ko guys ha. Feeling ko yun ang intention ng stock class. Pero, feeling ko hindi ito ibig sabihin nila na kunyari small na gulong sa bigger din yung size sa likod. Parang hindi siya ganun. Well, ano ko lang to guys pero sa stock class naman yun. Pero dito nga sa BMAX hindi siya naka-indicate. So might as well kung ano yung kasi yung rules and regulation ng BMAX guys, kung ano yung as is ng regulation nung 3.0 na hindi binago, yun pa rin ang susundin. Kung ano lang yung mga add-ons at saka binago ngayon, well, yun na yung updated, yun na yung susundin din. Ha? Pero yung mga hindi binago sa 3.0, as is yun. Ha? Okay, continue muna tayo. Body modification permitted only to lighten and cut parts interfere. So, ito nga. Pwede kang mag-modify ng discuss natin to ha. Pwede kang mag-modify kasi nito sa part sa cowl. Yung body kasi na sinasabi nila guys, ito yung cowl. Ito yung ibig sabihin na ito, yung body painting, yun sa cowl, yung sa applying sa stickers, pwede. Combination of different types of bodies and parts like wings, etc. So, yun nga, example, sa cowl mo, maglalagay ka ng ibang spoiler. Pwede yung ganun, ha? Combination. Adhesion of body and parts sa wings, pwede mo nang maglagay ng glue. Gluehan mo para hindi siya aalis yung wings. Pwede yun. When installing the body, any parts that interfere, ito yung sinasabi ko, yung regarding dun sa cut ng fully carbonate, na pwede mo siyang i-cut into CFM or FMA. Pwede yung ganun. Or, yun. FM. Pero yun nga, the cut must be made within 3 millimeters of the interfering parts. So actually, alam to ng mga players na naglalaro ng World Cup na yun nga, sinisita namin yung cowl nila pag sobra sa 3 millimeters from the chassis. Yung cut ng nila. Bali, sobra na siya. So, but also stated dito guys, kung sa inyo, kunyari lang sa racing center nyo, allowed siya yung nasobra sa cut, allowed na lang nila, well, nasa sa kanila na yun. Ha? Nasa organizer na yun na nagpaparace. Nasa racing center na yun. Pero kung lalaro kayo sa mga, kunyari, World Cup, mag-qualify kayo, lalaro kayo, sabihin ko na sa inyo, bawal talaga yun. Okay? So, cutting out or removing canopies parts to accommodate animals. If the animals fall off during the race, it will not result in disqualification. So, ano ibig sabihin nito? 'Di ba? Allowed siyang allowed siyang maglagay ka ng ewan ko kung anong difference, bakit hindi allowed yung pilot na tao na ilagay doon sa as driver. Pero yung pag animal racer pwede siya. Di ko naintindihan bakit anong pinagkaiba. So yun, pag maglalagay ka ng driver. Kunyari, ang tawag na ito, ano bang cowl na yung sa VZ na cowl? Yung
yung spear something, ano ba? Lagay na natin. Cross spear, parang ganun. Ngayon, tatanggalin mo yung canopy doon. Tatanggalin mo siya para, tapos hindi magkakasya yung animal racer. Yun, pwede mo yung tanggalin para magkasya lang yung animal racer. Pwede yung ganun, ha? Tapos, eto pa, nakakaano. Pag natanggal yung na-fall off yung animal racer mo during sa race, hindi siya resulted into disqualification. Yun lang yung pinaka na ito. Parang sobrang hindi na higpit ba? So may mga parts na natatanggal, hindi mahigpit. Maliban sa cowl, ha? Okay, customizing your animal's appearance. So yun. Ito ha. Ko doon to. Okay, cutting out the body and attaching mesh. Cut out as much as possible so that the original shape of the body can be seen. Okay. Ano ba yung ibig sabihin? Ano ba ibig sabihin nito? Yung kunyari yung sa cowl nyo, yung vents, like vents, ito yun, mga vents, windows, mga intakes ng cowl nyo. Yan ang mga areas na yan. Pag ika-cut nyo yan, pwede yan, allowed yan. Pero, yung mga cutted area doon, dapat lalagyan nyo yun ng mesh. Lalagyan nyo siya ng mesh. Tapos, yung paglalagay ng mesh nyo, dapat doon siya sa ilalim ng cutted area. Hindi siya sa palabas. Kunyari, ito yung cowl, diba? Ito yung labas ng cowl, ito yung ilalim. Kinat nyo dito na part. Ngayon, ang gagawin nyo, maglalagay kayo ng mesh. Huwag dito, ha? Dito nyo sa under yung mesh niya. Okay? Lalagay. Yun ang Tapos, eto guys, ito yung if the body falls off during the race, you will be disqualified. Ito nga, yung cowl. Pag natanggal yung cowl mo during sa race, disqualified ka na talaga nun. Ito, next naman, ito yung doon regarding sa cowl na pagkat. Ito, excessive hollowing out to the point that the original shape is unrecognizable. Meaning neto, kunyari, naging skeleton na yung cowl mo. Yun. Yung skeleton or yung frame, parang frame na lang natira. Bawal yun. Kunyari din guys, kunyari yung mga flat surface ng cowl nyo, tapos ang taas ng flat surface na yan, ang gagawin nyo, ika-cut nyo yung buo. Kasi ika-cut nyo yung buo na, basta any large surface ng cowl nyo na ika-cut nyo ng buo yun, as in, cutted talaga siya. I mean, basta any flat na large area doon sa cowl nyo, ikakat mo siya ng parang kunyari roof ng cowl nyo, ikakat nyo siya whole. Bawal yun. Considered as bawal yun. Kahit sabihin na natin, dyan lang naman kinat ko, hindi, bawal talaga yun. Kaya, so, careful lang dun sa mga nagmo-modify ng cowl, ha? Repairing, yun, tinanong ko na yun. Repairing damaged parts of hollowed out body using adhesive. So, yun, kunyari guys, yung mga tawag na ito, yung polycarbonate nyo, nasira na. Tapos, ang gagawin nyo, i-repair nyo yun. Like, lalagyan nyo ng adhesive, yung mga ganun. Hindi na nila i-allow yun. Even sa cowl nyo. Kasi ang reason kasi nun guys, pag kunyari guys, yun, pero biglang mababasag yun pag nadampot ng martial run, makakasugat pa yun eh. Kaya hindi na nila inallow yun. Okay, proceed tayo. Using rollers in combination other than those specified is not permitted. Etc. Attaching plastic rings to rollers other than those with a plastic ring, replacing the plastic rings on the plastic rings rollers. Ang daming plastic rings Combining rollers with different diameters. Okay. Ito guys, ang ibig sabihin nito, kunyari guys, di ba, may aluminum rollers natin. Lalagyan natin ng plastic ring yun, bawal yun. Hindi siya intended ng ganun. Dapat as is lang kung ano yung rollers niya, yun lang talaga. Wag niyo nang guluhin yun. Kunyari, yung rollers na to, yung plastic ring na to, papalitan nyo ng different kinds of plastic ring. Yung plastic ring na rollers na papalitan nyo ng ibang klaseng plastic ring na para doon. Bawal din yun.
Mga ganon. Basta, i-ano nyo, follow nyo lang yung Tamiya regulations. Ha? Pero pwede mag roller coloring. Pwede yung anodize, pwede yung ganon. Pwede yun. Now, replacement of roller bearings with bearings other than the standard ones. So, bawal siya yung non-Tamiya bearings, different size ng laki ng bearings, papalitan nyo, palalakihin nyo, ano. Yun nga, bawal. Rollers processing, ito, changes of size, the outer peripheral, yung yung outer ng pag nag-change na yun ng size, kunyari, ginawa yung pa-curve yun, patulis, ano pa ba? Basta bawal yun. Gagawing flat yung surface nun. Bawal yun. Pag-expand ng bearing holes, bawal yun, ha? Sa atin sa Pilipinas, ang dami pa naman yung pina-flat nilang yung rollers, 'di ba? pang stability. Ang dami nun, bawal yun, guys. Naku, guys. Indicated talaga, guys. So, ano pa ba? Use of rollers become excessively sharp. Oh, ito nga yung matulis na. Yan nga. So, ang regarding naman dito sa rollers, all in all, ang sinasabi lang dito is rollers must stay in its original intended specification. Yun lang. Huwag nyo nang guluhin yun. Okay? Para wala nang problema. Ano pa ba? Ito, ano naman to yung sa modification as installing aluminum seating boards. Kunyari, auto mo, patatakbuhin mo. May ilalagay ka doon na bang lalagyan mo na ng yung caliper para lang ewan ko kung may maglalagay mo doon. Basta yung mga ganun, kunyari tatakbo yung auto mo na naiwan mo yung wrench na maliit doon. Oh, pag nakita yun naiwan. Oh, yun, bawal yun. Ewan ko kung bakit nilagay ito. Walang naman to. So anyway, next tayo proceed. Nako. Drive gears must be used in specified combinations o motor pinion gears are also specified by the chassis. Okay. Hindi ibig sabihin nito, guys, na hindi ka pwedeng gumamit. Kunyari, yung sa chassis mo na pinion gear, eto lang siya. Ay yun na lang din na pinion gear ang allowed mo magamit. Hindi ganoon, ha? Bale, pwede kang gumamit ng pinion gear. Kung ano yung kunyari, bibili ka ng ng carbon na pinion gear, purple na pinion gear, pwede. Gamitin nyo. Pero yung mga ibang pinion gear na hindi naman siya kasama na doon, parang ibang pinion gear na, hindi na yung pwede gamitin, ha? Ito, fixing the gear to the shaft with adhesive, etc. Actually, guys, ito. Ganito lang siya nilagay, pero tinanong ko to, ang sinabi sa akin is, yung intention talaga niya is for the propeller. Hindi sinabi na adhesive doon. Kunyari, doon sa spar gear, adhesive doon sa consider na siya sa gear processing yung maglalagay ka ng adhesive doon sa may spar gear, sa may crown gear para lang Kaya nga nagtanong sila sa akin, nagulat sila sa tanong ko. Sabi ko, kasi sinabi ko ganito, so, ibig ba sabihin na ito, nung fixing the gear to the shaft with adhesive na allowed dun sa nakalagay, ibig sabihin ba pwede mo maglagay ng parang i-adhesive mo dun sa spar gear at saka sa crown gear para hindi na siya aalog, hindi na siya Ito ang sagot nila sa akin. Ha? Meron bang ganun? Alam mo bakit? Kasi common sense talaga common sense na kasi yun. Sa mga naglalaro ng Tamiya dito sa Japan na yun hindi naman yung ginagawa. Kaya napatanong sila, bakit mo lalagyan? Hindi naman siya applicable, parang ganun. Sinabi ko na lang, kinarify ko lang yun. Kasi nga, siya, gray area kasi siya, sabi kong ganun. Pwede, malay natin, may mga players na ang pagkaintindi nila nito, pwede mong lagyan doon. Tapos lalagyan talaga nila, di ba? For the sake na hindi aalog hindi maglulusen yung gears mo. Well, on my end, in my opinion, di ko gagawin din yun. For the reason na, paano magpalit ka ng gear? Paano na? Sira lang yung buong buong sa shaft mo. Para hindi siya, common sense na ba kung
yung usual na ginagawa ng pagre-race mo, kung hindi naman siya talaga usual na ginagawa yun, wag mo nang gawin. Okay? So, yun. Okay. Basta yun, ha? Wag na nating anuhin yung pa. Wag yun nang pasakit yung ulo nyo sa pagka sobrang ano nyo sa regulations. Anyway, next, battery holder must be the one included in the kit. Ito, according to the instructions, so kung eto meron to yung mga modifications such as soldering or double layering ng holders are not permit. Anyway, eto guys, kunyari yung mga terminals, dinodoble-doble, bawal yun. Ano pa ba? Regarding dito. Yung kunyari, sa pag-hold ng batteries mo, gagamit ka ng ibang way. Hindi lang siya yung battery holder mo talaga. Iba din yung gagamitin mo, bawal din yun. Ha? Ito, next na tayo, modification that may damage the cores of your hands or that may cause grease or other substance to splash from the chassis and soil the core. So, ito guys, intention talaga to sa ating mga I'm not saying nasa ano lang sa mga Pinoy na players lang. I'm not saying na to. Intention talaga to sa mga players na malakas gumamit ng oil. Na parang hindi nila kino-consider yung ibang players. Yung bang tumutulo na yung yung kung sa atin pa sinasabi naglalawa na daw yung Kasi alam nyo guys bakit to? Bakit nilagay to? Ni-specify to. Last year, hindi this year, last year na World Cup. As in, sobrang oily talaga ng Nagkakaproblema yung Marshall, yung B-Max that time, nung World Cup. Kasi, grabe yung oil, tumutulo talaga. Nakailang beses yung magpunas. Kasi nga, doon nga. Well, dito kasi sa Japan guys, bihira, wala kang masyadong hindi nga masyado. Wala ka talaga makikitang naka-oil during sa race. Race event, wala ka nakikita nag-oil dyan ng Wala talaga, hindi gumagamit. Madami akong tinatanong na player, gumagamit ka ba ng oil? Hindi sila gumagamit. Mga hapon na player, hindi sila gumagamit ng oil. So, yun nga. Well, during naman last year naman, hindi naman Pinoy lang din yung naggaganon. May mga ibang lahi, ibang din, countries din naggaganon sila. Kaso, lang kasi na parang na-expose lang kasi sa atin yun. Na parang sa mga Pinoy madalas gumamit na gano'n. Kasi, during kasi noon time na yun, well, they can deny it. Pero, mostly sa mga na-check kasi doon ni Tatang, Marshall noon. Ako kasi nag-assist doon eh. So, tapos ako yung sinasabihan niya na pwedeng pakisabihan yung na ikalmahan yung pag-oil kasi tumatagos na nga. Which is nakikita ko naman. Well, they can deny it. Pero yun nga, yun yung nangyari last year eh. But this year, iba. Walang ganun. Napaka-very good ng mga players. Walang ganun. Ha? That was last year. Pero dito, sinabi ko lang na ito, parang indicated niya to. Intentionally nga to sa mga players. I'm not saying sa mga players atin nga Pinoy. Basta indicated siya sa mga players na walang pakialam kung nag-o-oil. Ha? Bawal yun guys, ha? Okay. Batteries must not be used in any orientation other than the specified. No, yun nga, ito. Kung ano lang yung batteries na allowed sa area nyo, yun lang gamitin. Sa mga race, yun lang gamitin. Dito sa Japan, Neo Champ, Power Champ, yun lang ang pwede. Okay, hindi bawal yung mga inilope, bawal gamitin. So, sa inyo dyan, sa ibang countries or even in the Philippines, kung allowed ang inilope, pwede gamamit kayo. Kung allowed yung Toshiba something or ano ba yung iba, gumamit kayo. Walang problema. As long as allowed siya sa racing center nyo. You ask them if allowed ba. Okay? If hindi naman allowed, is wag nyo na lang parang i-push na gamitin nyo talaga. Kasi kayo lang din magkakaproblema. Okay? Tapos pag pinagalitan kayo, magpo-post agad kayo.
Magpo-post agad kayo. Na pinagalitan ako nito. Pinagalitan ako yan. So, yun. Ha? Be friendly lang tayo. It is not permitted to install any plates in wobbly manner. Ito na yon. Use of Tamiya upgraded slide dampers. Klarong-klaro. Use of Tamiya's upgraded slide dampers. Kung ano lang yung slide dampers ng Tamiya, yun lang ang gamitin. Ha? Huwag ka nang gumawa ng kakaibang slide dampers. Use of Tamiya's upgraded ball link mass damper. So, yung ball link mass damper yung ano. Pero yun lang. Yun lang yung allowed na gagamitin. Kunyari, gagawa ka ng parang ganun na same functions. Same functions na ganun. Pero, iba naman yung way mo. Bawal pa rin yun, guys. Hindi siya, ano siya, guys? Ito, sabihin ko sa inyo. Kasi dito, nakalagay dito use of swing type, vibration control gimmicks using heavy objects such as mass dampers like lanterns. Ito, nakalagay dito Hiko, Norio, Tohoku dampers, Catcher dampers, ano to? Doraemon, lantern. Basta yun. Dampers. Basta any dampers. Kaya ganito. Any pendulum swing na dampers na style, swinging dampers system na style, na tapos yung mga move freely na side na dampers like sideways or forward and backward, bawal yun. Ha? Wag nyo nang hanapan ng butas yung ano. Kasi kung ano lang yung sinabi lang na dampers na ano, yung usual na ginagamit niya ngayon, yung ball ano yun? Ayun, yung ball link mass dampers, yun lang yung naka ano doon sa na allowed gamitin. So, ibig sabihin, yun lang yung ano natin, gagamitin natin. Huwag na tayong mag-experiment na kung ano-ano. Pwede kang mag-hanging nga, yung maka-fix nga na nakahang. Yun, pwede yun. Yung sabi ko sa inyo, na nakahang lang siya sa cowl, nilagay siya sa pang, ano ba yun? Jado A ba yun? Or ano ba yun? Kalimutan ko na ano yun. Anong cowl yun. Basta, yun, ha? I think yun lang, all in all, sa competition course, conversion. Ito, yun lang, regarding sa, ito, yun lang yung pwedeng ma-discuss regarding dun sa BMAX regulations. Ha? Na bagong rules. So, again, guys, ano siya, guys, ha? Kung ano yung mga hindi na discuss, hindi na bago from BMAX 3.0 na regulations, as is yun. Yung mga nabago naman, yun. Siyempre, i-apply nyo na yun. Okay? Kung ano yung mga bagong bawal naman, i-apply nyo na yun. Ha? Then, so, brief context lang. Summarization lang sa mga, yun sa BMAX na rules and regulations. Ano lang siya, guys, ang general concept lang doon is no extreme modification, no custom-made parts, only Tamiya parts, and safety and fairness lang sa laro. Yun lang yung ano. And then, sa body naman, yung ano nila indicate doon is yung plastic, clear, polycarbonate allowed, yung wings and drivers figures not allowed, painting and stickers yun allowed. Recap lang to, guys, ha. Then body must not fall during the race. Yun kasi DQ pag Tapos ano pa ba? Regarding sa chassis and parts, no chassis cutting on weight reduction, yun, no gear and metal parts modification. Countersunk hole reinforcement are allowed. Ano ba? Tamiya side dampers allowed. Ito, nilista ko na to, guys, eh. Yun yung to sa recap. Lantern or swinging or advanced damper system not allowed. Okay? Tires, no tire trimming or diameter reduction. Tire to wheel bonding allowed. Excessive wear counts as illegal modification. So excessive ng pagkaliit ng tires. Ano na 'yon? Okay, next is any Tamiya legal motors, yun allowed yun sa motor naman. No motor disassembly, battery must be installed in correct direction. Regarding sa rollers, use Tamiya approved rollers only. No changing bearings or roller size. No changing of bearings, meaning Tamiya lang ang allowed na bearing. No roller machining. Ito yung pag CNC. Bawal. So, yun lang yung
all in all na ano, na kabuuan regarding dun sa ni-recap lang natin saglit tapos inano ko lang simplified ko lang yung ano yung regarding sa BMAX rules and regulations. Okay? So again guys, disclaimer ulit. Yun based on sa mga na ano ko na explain ko somehow yung mga na-explain ko naman doon is somehow natanong ko na. But some of it na yung may sinabi ako na hindi ko pa hindi pa siya ano, hindi ko pa natanong. I mean, wala pa siyang sagot, I mean. So, yun nga, hindi ko sigurado yun. But all in all, ano lang tayo, be updated lang tayo. Kasi sa ngayon kasi still nasa on process pa yung mga dito sa Japan, even dito sa Japan yung mga players. Sa dami nang nagtatanong, sa dami nagtatry na mag-post ng mga auto nila kung allowed to or hindi to allowed. Parang sa ngayon kasi nag-aano pa tinitingnan pa nila lahat do kung ano yung mga information na ano na naganap sa ano. Kaya might be in the future may mga new updates doon sa if meron sila i-clarify or wala, or baka wala nang updates pero meron lang sila i-clarify na regarding doon sa regulations. Okay, so I think yun lang regarding sa BMAX regulation, and mahaba-haba yung ano natin. Hindi ko kasi guys, hindi ko actually binilisan ko na. No, hindi talaga aabot talaga siya ng ganito. Mahabang usapan. Okay? So ililipat ko na lang sa kabilang video yung regarding sa stock class. I-discuss natin doon, ha? Dito all BMAX regulations muna. And so hanggang dito lang muna tayo sa video regarding sa BMAX regulation. Okay guys, see you again and stay tuned sa sa stock class na i-discuss natin to sa kabilang video. Okay, once again, thank you for watching and see you again for my next video.